Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo, sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mong katabi mo, sabihin mo nga, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong ako po ay naka-assign sa Quiapo, parte ng aming ministry, parte ng aming assignment ang magmisa at magpakumpisal sa city jail. Doon po, sa malapit sa Isitan, Recto, merong city jail. Bagamat hindi yun sakop ng parokya ng Quiapo, pero dahil malapit kami at maraming pari kami sa Quiapo, kami ang nagmimisa doon. Isang araw, nagpakumpisal ako sa city jail. At nang matapos na akong magpakumpisal, bago ako lumabas ng kulungan, merong lalaki humabol sa akin at humingi ng kaunting oras ko. Meron daw siyang itatanong. Kaya gumilid kami saglit at naupo. Sabi sa akin ng lalaki, "Father, kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok?" Kung mabuti ang Diyos, bakit niya ako binibigyan ng pagsubok? Natanong niyo na ba yon? Bakit ako sinusubok? Akala ko ba mabuti ang Diyos? Ibinalik ko sa kanya ang tanong. Sabi ko, ano bang pagsubok ang ibinigay sa'yo?
Magandang tanungin din yun, di ba? Hindi yung ngawa ka lang ng ngawa, no? Sinusubok ako. O ano yun? Ano ba yung pagsubok na yan? No? Sabi niya, no? Itong pagkakakulong ko po, matinding pagsubok sa akin at sa pamilya ko. Tinanong ko siya, ano bang nangyari? Bakit ka ba nakakulong? Bakit ka nandito? Kinuwento niya, sabi niya, kasi meron daw isang araw nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. Siya daw ay magiging tagapag-deliver. At bawat deliver, siya ay kikita ng 200 piso. Madali nga naman, mag-deliver. Diba? Bawat biyahe, 200 piso ang kanyang kikitain. At ang kanyang i-deliver, madali lang. Droga. Ang dali, di ba? Bulsa mo lang yan. No? Ang dali. Nakatago pa. No? Ang gaang na trabaho. Di ba? Ganyan tayo. Gusto natin, magaang na trabaho, malaki kita. Tama? Ayaw umamin ng iba, 'di ba? Ayaw na, gusto wala talagang trabaho, kita lang. Ayun, no? 'Di ba? Gusto natin yung magaang ang trabaho, pero maganda ang kita, malaki ang kita. Sabi niya, sino ba naman ang hindi papayag? No? Ang dali-dali. Lagi akong gipit at laging kapos, kaya ang dali kong pumayag. Totoo naman, naging madali ang pera daw sa kanya. Sabi niya, may mga araw na 10 beses siyang nagde-deliver. Magkano na yon? Ito naman, mali pa computation. Malulugi ka. 1,000. No? 10 deliver. Magkano? O, tamo, ang bibilis nila. Lugi ka na. No? 2,000 isang araw. No? Kahit may MA ka, may master's degree ka, hindi mo kikitain yun. 2,000 sa isang araw. Pero isang araw, natimbrehan siya ng mga pulis. Kaya daw siya nakakulong. Tinapat ko ang lalaki, sabi ko, hindi pagsubok ang kinakaharap mo. Ikaw ay tinukso. Sabi nyo nga, tinukso. Madalas na pagbabaliktad natin ang pagsubok at tukso. Kaya naman dapat nating malaman kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. Lagi nating napagbabaliktad ang pagsubok at tukso. Ang tukso ay galing sa demonyo. Kahit kailan hindi ka tutuksohin ng Diyos. Dahil ang tukso, gusto nito mahulog ka. Ang tukso, gusto nito madapa ka. Ang tukso, gusto nito magkamali ka. At ang tukso, gusto nito mapalayo ka sa Diyos. Samantala, ang pagsubok, ang gusto nito, patatagin ka, patibayin ka, at higit sa lahat, ilapit ka sa Diyos. Ilapit sa Diyos. Mga kapatid, ito ang laman ng kwento ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin sa ating ebanghelyo, si Jesus tinukso. Sino nanukso? Diablo. Yung Diablo. Hindi yun pagsubok. Kasi malinaw ang motibo. Ano? Masira at mahulog si Jesus sa kasalanan. 3 bagay. May 3 bagay na ginamit ang demonyo o ang Diablo para tuksuhin si Jesus. At maganda rin, tingnan itong 3 bagay na ito kung ito rin ba ay ang ating tukso. Unang bagay, kagutuman. Sabi nyo nga po, alam ng Diablo na gutom si Jesus. Bakit? 40 araw at 40 gabi si Jesus nag-aayuno.
Ikaw ba naman, di ba? Mag-ayuno, huwag kang kumain ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ka ba magugutom? Tayo nga lang, no, Ash Wednesday, hindi ba? Ba't ba ganon? Kung kailan ka nag-aayuno, saka naman para kang laging gutom. No, saka naman nakakatuksong kumain. Kung kailan bawal ang karne. Pag Biyernes, saka naman ang sarap mag-crispy pata. No? Pero pag Lunes, hindi ka naman nagki-crispy pata. Hello? Ba't ganon? Kasi nga, tukso. Kasi tukso. At si Jesus, gutom. At alam ng Diablo. Pagdating sa kagutuman, ang tao, walang gustong magutom. Pagdating sa kagutuman, ang tao, ang bilis mag-isip. Diba? Hindi lang naman yan pagkain. No? Kagutuman sa pera, o kagutuman sa pag-ibig, o kagutuman sa pangunawa, iba't iba. Yung lahat ng kasalatan natin, parte ng kagutuman. At ang tao, ayaw magutom. Kaya nga lahat gagawin para lang maibsan ang gutom. Pag walang pera, lahat gagawin, magkapera. Pag walang trabaho, lahat gagawin para sa trabaho. Kapag ang tao salat, lahat gagawin. Kahit masama, mapunan lang ang kakulangan. Pero malinaw kay Jesus ang sinasabi ng kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang galing, no? Ang galing ni Jesus. Ginamit niyang panlaban sa tukso ang salita ng Diyos. Kaya hindi siya nahulog sa kagutuman. Pangalawang bagay na ginamit kay Jesus para tuksohin ay ang kapangyarihan. Sabi niyo nga po, ano yung una? Tukso. Ano ba to? Ulit, yung unang ginamit na pantukso. Yan, no? Bilis nyo naman makalimot talaga, no? Kapangyarihan, no? Hindi maikakaila na marami ang naghahangad ng kapangyarihan. Hindi ba? Kaya nga ang tao, hindi makabitaw kapag merong pwesto. Pwesto lang ba ang may kapangyarihan? Hindi. Lahat tayo. Bawat isa sa atin may kapangyarihan. Yung magdesisyon, kapangyarihan. Yung masunod, kapangyarihan. Wala sa pwesto yan. Wala sa posisyon yan. Kaya nga, kapag ikaw ay nagdesisyon ng sarili mo, may kapangyarihan ka. Kapag ikaw ang nasusunod sa buhay mo, kapangyarihan yan. Kapag hindi ka nagtatanong o nagdadasal bago ka gumawa ng hakbang, kapangyarihan mo yan. Sino nagdesisyon? Ikaw lang. Kaninong kapangyarihan? Di sa'yo. Si Jesus, maging sa kapangyarihan, tinukso. Tinukso. Ang sabi, magpatihulog ka nga. Tingnan ko, ililigtas ka, di ba? Maliligtas ka naman. Pinapakita sa kanya na may kapangyarihan ang Diyos. Ngunit malinaw kay Jesus, kapag ginamit ang kapangyarihan sa maling bagay, kapag ang kapangyarihan nabahiran, ito ay magdudulot ng kasamaan. Totoo naman, kapag nabahiran ang kapangyarihan, nagiging kasamaan. Mabuti ang kapangyarihan, magandang may kapangyarihan, pero kapag ito'y nabahiran, nagdudulot na ng kasamaan. Mabuti ang may pwesto. No? Sa trabaho, may boss. Pero kapag ang boss, ginagamit ang kapangyarihan ng may bahid na motibo, gusto makaisa, gusto mang abuso, gusto manloko, diyan nasisira ang kapangyarihan. Hindi ba? Ikaw din, kahit ikaw, kapag nagdesisyon ka
nang hindi mo kinonsulta ang Diyos at nabahiran ito, napapariwara ka. Di ba? O, nagdesisyon ka mag-resign. No? Hindi mo man lang kinonsulta ang Diyos, dapat ba ako mag-resign? Lord, okay ba ito? Susuko na ba ako? No? Siyempre, dahil masyado kang maramdamin, nasabihan ka lang, siyempre, natukso ka dahil malaki ang offer sa kabila, sumigi ka. Ginamit mong kapangyarihan mo. Bakit hindi? Ang sabi nga, my life, my rule. Ay, wow. Tapos kapag napariwara, Lord, ikaw naman pinabayaan mo ko. Sino ba nagdesisyon? Kaninong kapangyarihan ang ginamit? Hindi ba sa iyo? Nakinig ka ba muna sa Diyos? Humingi ka ba ng tulong sa Diyos? Kaya nga, malinaw ang sinabi ni Jesus na ayon sa kasulatan, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ganyan tayo. Kapag bulilyaso na, para bang ang sisi sa Diyos. Pero ang totoo, kaninong kapangyarihan ang nangibabaw? Sa'yo, sa atin. Si Jesus tinukso gamit ang kapangyarihan. At pangatlo, si Jesus tinukso gamit ang kayamanan. Sabihin nyo nga po, ano yung pangalawa? Ano yung una? Pangatlo? Nilito ko lang kayo ng konti Pampagising lang, no? Kayamanan. No? Marahil, ang Diablo, alam na si Jesus ay ordinaryo. Alam na si Jesus ay isang karpintero. Kaya naman, inakala ng Diablo na ito ay kanyang kahinaan. Tinukso si Jesus gamit ang kayamanan. Sadya naman, marami ang nahuhulog pagdating sa kayamanan. Dahil ang tingin natin, ito ang sagot sa kahirapan, sagot sa kasalatan at kawalan. Ginagawa ang lahat para lang sa kayamanan. Walang masama doon. Walang masamang yumaman. Basta galing ito sa kabutihan. Pero kapag ito ay galing sa kasamaan, sigurado magdudulot din ito sa iyo ng masama. Walang masama magsumikap at yumaman. Walang masama doon. Pero kapag nabahiran ang kayamanan, ito ay kasamaan. Marami sa atin nakakaranas ng tatlong ito kapag salat tayo. Tama? Kapag gutom. 'Di ba? Kapag mahina, walang kapangyarihan. Yung lagi kang pinagsasabihan ng boss mo, parang feeling mo, ang hina-hina mo, mag-resign nga ako. Di parang feeling mo, powerful ka. Kapag nakakaranas ka ng kahirapan, salat sa kayamanan, na madaling natutukso. Tama? Pero sabi nga ng ating unang pagbasa, ang ahas, ang pinakatuso. Bakit pinakatuso? Dahil kahit si Eva at Adan, hindi naman salat. Salat ba sila? Hindi. Pwede nilang kainin ang lahat ng pagkain. Pwede nilang kainin lahat ng prutas, maliban lang sa isa. Maliban lang sa bunga ng puno ng karunungan. Pwede naman Hindi sila gutom, pero natukso pa din sila. Kaya ang tukso, wala yan. Hindi yan pinipili ang tao. Ang tukso, pinipili niyang mapalayo ang tao sa Diyos. Yung matukso si Eva at Adan dahil nagutom, parang mauunawaan mo kaya natukso, kinagat yung prutas kasi gutom. Pero hindi naman sila gutom. Walang pinagkaiba yan. Kaya nagnakaw kasi walang perang pambayad sa ospital. Parang kahit konti maunawaan mo. Although mali yun, pero yung hindi mo maunawaan, ang dami-dami ng pera. Limpak-limpak. No? Bibili lang ng payong, kotse pang binili. No? Hindi mo maintindihan yun.
bakit pa rin nahuhulog sa tukso? Anong tawag natin doon? Sakim, ganid, greed. Kaya nga, ang greed, sakim o gani o kasakiman ay isa sa 7 capital sins. Kasi hindi naman wala ka, hindi naman salat ka, pero nahulog ka pa din sa tukso. Marami sa atin nahuhulog sa tukso at walang pinipiling lugar ang tukso. Maging dito sa loob ng simbahan, may tukso. Tingnan mo yung katabi mo, na tukso ng natulog. Di ba? Hindi ko malaman bakit ba, no? Pag nasa simbahan, ang sarap matulog. No? Totoo ba yun? No? Komportable bang nakaupo? Hindi. No, liit-liit nga na upuan natin eh. Mas komportableng nakahiga, tama. Pero ba't pag nasa bahay kayo, hindi kayo humigat matulog? Hello? Hindi kayo makasagot. Ha? Ba't ba ganun? Kasi, ganyan nga ang tukso. Ilalayo ka sa Diyos. Ano? Makinig ka ng homily ni Father, ang tagal-tagal, matulog na nga ako. No? Tulog ka, matulog ka. No? Pero pag tapos ng misa, sige, matulog na kayo. Pwede ka pang humiga. Ay, hindi. Tutuksoin ka naman. Magbingo ka. Yung mga nagbibingo dyan at hindi nagsisimba. Meron yan. Diba? Ano sasabihin sa'yo? Sige, maglaba ka. Huwag ka matulog. No? Diba? Lahat. Kasi bakit? Yan yung tuksong nilalayo ka sa Diyos. Yung kung kailan linggo, saka ka maglalaba. No? Pwede ka naglaba nung Sabado. No? Pwede ka naglinis ng bahay ng Biyernes. Pero linggo. Hello? Labas naman yung mga nagdilinis dyan. Narinig kasi ako doon sa barangay eh. No? Baka sakali magsimba. No? Pero ganun eh. Yun ang tukso. Inilalayo tayo sa Diyos. Mga kapatid, tandaan, ito ang motibo ng tukso. Sirain at ilayo tayo sa Diyos. Samantala, ang pagsubok, ang layunin, tayo'y patatagin at ilapit sa Diyos. Amen? Amen.